Mayong hapon, Davao del Sur. Good afternoon, Southern Mindanao. Kini na usab niyo igalag-alagad sa kanginan Hero Gustavo Gauhiro, Arialiano Undalok. Makiguban ganinyo din iniining inyong tulumanon. Atong tulumanon, Davao del Sur karon, the Provincial Administrator's Time. Kauban nato ang ato ang Provincial Administrator, Attorney Herbert Gonzales. Attorney, mayong hapon ni mo diya. Mayong hapon ni Mudia, Brad Hero. Mayong hapon sa tanang mga naminaw karon, mga negosenyos, suranon, ug sa tanan nga maabot no, kadungog ning ato ang pagsibya karon. Mayong hapon kaninyong tanan. Again, mayong hapon kaninyong tanan sa ato nga mga suki nga mga tigpaminaw sa Radio Kay o Radio Liga, ang EM and FM stations sa University of Mindanao Broadcasting Network, o mayong hapon sab sa tuag mga suki ng mga tigpaminaw sa Charm Radio Digos 94.3 FM, where your heart belongs. Speaking of Charm Radio, Attorney, bago lang ang ato ang Charm Radio nagsaulog sa iyang ika-18 katuig sa kasumaran sa pagkamugna niini. Oy, dugay na. Ang taon-taon na gid, Attorney. Noon niya murag awa ka dito pag adto nako. Na-trap ko dire sa Na-trap ka? trap ko ako ka. Ayan. Pero okay kayo kay at least nakaabot ta ning mga panahon na nga committed gyapon para sa pag-public service no? Ato ang pagsibya sa Charm. Atong hisgutan kadiyot ning Charm Radio, Attorney. Ang Charm Radio namugna sa panahon ni late Governor Dudo Cagas, no? Niadtong mga panahon nga ang ubang mga tao o ang ubang mga magsisibya adunay kalisang sa pagsulti sa kamatuoran. When here comes ang Charm Radio, sa pag-abot niini, ang mga magsisibya nga nagtingog sa Charm Radio adunay kaisog sa pagbutyag yagyag sa kamatuoran, Attorney. Mo ni ang virtue, ang value nga gibilin ni late Governor Dudo Cagas sa Charm Radio Digos. So usa na ka nindot nga legasiya pod no sa field sa media o freedom of expression, kay nahimong tradisyon sa Charm na mustorya gyud kung unsay in black and white ba kung unsa ni siya mao gini siya ang sitwasyon sa ato ang kahimtang sa labi na sa panggobyerno. Yes. Masayod ang tanan, inform ang mga decision making sa katauhan. Inana. Og niini ika-18 katuig, Attorney. Sa wa pa nagsingabot pa ang ika-18 anyos niini. Nalipay ta magkakanyag tungod kay niining pagsaulog sa ika-18 katuig nga kasumaran sa pagkabugna sa Charm Radio Digos, ato nang nakauban si Attorney Herbert Gonzales sa pagsibya pagkakanyag, no? Sa ika-18th year sa Charm Radio Digos. Okay. Nahimo na kang kabahin ni Attorney. So kaya imong tingog babati man dito. Mabati. Oo. So pasalamat pug ko nga naapoy kanang avenue na mapadayag nato ang ato ang mga una-una, labi na dire na involved ta sa governance, highly involved ta sa pagpaabot sa mga serbisyo ngadto sa ato ang katawhan para pod dunay transparency. Masayod mo unsay ipanglihok sa inyong gobyerno, nya masayod pod mo unsay mga reasons behind, unsay mga implication sa mga proyektong programang serbisyo nga gipaabot sa ato ang provincial government. At the same time, masayod po mo sa mga implikasyon sa mga paghitabo, sa mga issue, mga concern, sa mga palibot karon ato nang ginapadayag, gina-explain. So hopefully, kining ato ang pagsibya, pag-participate sa kini pag-broadcast, makatabang kini sa mga katawhan nga naminaw, naabot sa ato ang pagprograma. Nga pagsibya, Attorney, bililhon kayo sa demokratiko nga katilingban. Okay. Kini manggong pag-sibya, pag-express, kay mahimo manggong ning source of information. Obvious man na nga ang source of information gikan gyud na sa media, gikan sa mga public information para mahimong bukas na ka sa imong balota, magdesisyon ka na as a citizen, imong responsibility as a citizen of the republic, inform ka. So that is why mas nindot ang demokrasya kung dunay free press, dunay freedom of expression, pagpadayag sa una-una para ang tanang katawhan
sayod sa ilang mga desisyon. Dili pataka. No? Kanang gitawag nila sa in English attorney nga informed decision. Informed siya nga desisyon kay kaugmaon man na nakatayaan ang desisyon ka another 3 years o another 6 years na po mo ni mga lagad sa inyong mga tao na inyong i-elect. So aside ana, aware po mo nga naadig implementar din ni aning lugaran ganing munisipyohan naadig implementar ngayon so aware po mo sa inyong palibot. So yun na. But with the introduction of social media platform karon panahon na attorney, doon na gitawag na to social media boom. Murag karon murag nauso po ang fake news attorney. Okay. Mo ni siya ang challenges nga ginaatubang or being confronted by free press or freedom of expression. Yes, kay ang freedom of expression dili maguna pasabot nga tira pasagad na. Nana siya kaakibat nga responsibilidad na karon og pataka ta diha, pataka lag himo og balita, mga facts, mga misinformed na mga kanang kuan ba katag og mga information di mao fake news. So mura ra naghihiluan nimo ang una-una sa mga tao diha. Unya i-mislead nimo sila. Nya dayon unsa may mahitabuan na kaugmaon na to collective nga kaugmaon sa katawhan mo'y maapektuhan anak kung magpataka ta magpadayon ning ingon ani. So dako nga responsibilidad kanang freedom of expression di pud pasabot nga tanan nimong gibati diay mo na i-express in public pag yun. Correct. Dili na ingon ana. So mo nang kinahanglan dako role ang education dere. In other words, doon na yung limitation attorney no sa kining kanang right to express our opinion, Yes. right to express our feelings, doon ay limitation. Doon na gina siya. Dili siya absolute. Walay absolute dire kay naaman tay dili man kitay tao sa kalibutan. Naaman po'y katungod ang ubang tao nga ato pong kinahanglang respetuhon. Unya tapos na sila katungod nga mahibalo kay mo desisyon man po na sila pohon. Kay demokrasya man ang demokrasya manifestation sa demokrasya kana mang eleksyon. Correct. Kanang matag tao dunay tingog sa pagbutar kay ginaihap ko na iyahang buto. So collectively makita nimo nga mao din ni ang direksyon sa nasod kay mao man ni ang gidesisyonan sa mga bagang duot sa katawan. In relation to freedom of expression attorney, just recently doon ay usa ka panghitabo nga nahimong kontrobersiya sa tibok probinsya sa Davao del Sur, no? As we all know, mga kaanyag nga provincial government of Davao del Sur nagsugod na attorney sa pagpangapod-apod ning rice subsidy program nga katambayayong nato dinhi ang national government under the baton of President Bongbong Marcos. Now, after I think 5 na ka mga munisipyo ang atong naapod-apuran, Matanaw, Sulot, Bansalan, Magsaysay, and Malalag. Human sa Magsaysay, doon ay nigula nga reklamo mulo dito sa Facebook. Okay. O niya, usari yun sa kabox, tanan-tanan nga mga nahatagan, I think we were able to deliver 8,000 bags already of rice. Karon na doon ay nigula nga Facebook post. Yakin yung Facebook post, i-screenshot. I do not know kung siya nag-screenshot nini. Unya nikatag ni siya dito sa mga media partners sa city government of Digos. Ilahang gi-share. Ilahang gi-share. Yeah. To the disappointment of Vice Governor Mark, kay nikatag naman, without verifying the truthfulness niining post karon. Mo to na-consider ang atuang provincial government with the recommendation of Sir Mark na isuspenso na. Pero dinhita sa expression nga ginaingon nato ni Nili Aro nga taga Magsaysay. Kining ini nga mga unverified statements, unverified expression of disgust attorney. Angay ba ni siya nga kutloon sa mga media practitioners? Any media in his right mind kanang naa sa saktong panguna-una ba mongolikta jud kag correct nga mga information dili kay half-baked nga information or partial lang nga information unya ipa-appear nimo
ipahid nimo sa entity nga dili mao responsible. O sama sa provincial government, ipahid na ang responsibility diha pero without actually verifying the information. Responsibility ba na sa media, no? Nga kinahanglan nimong susihon sa taon kung tinuod pa ni siya. Kay maka-damage man ka o kuan diha bisan pag dili na siya person or judicial entity or whatever. Responsibility gyapon sa media nga iyang tama ang iyang ipangbalita nga mga news. So moto, di ba, nakitaan mga dili ay. Dili yun. After verification. Nakita rin nga dili ay. So, mo reflect po siya sa image sa media nga nag-report. Kay ang media nga nag-report, source man din siya og fake news. Fake news. So, source of disinformation, misinformation. Kay dili man accurate ang iyang gina-report. Basic naman ta kay ano? Correct. Ano mga information? What, when, where, how, ano ba? Mga na 5 W's so na. So dapat kana na sa news makita at least ma-verify sa tao. Okay, mo din siya, mo din ang source, mo din ang kuan. So dili man gud nga na ang nahitabo. That is why upon verification nakita nga dili sa provincial government ang maong katong bugas gihimong sumsuman sa social media. Ang problema na din kinsa kay nag-screenshot niini unya gihatod dito sa mga media partner sa city government unya mo na ilahang ginapakatag. Lagi. So kana wag kita nasayod kinsa po responsible So unverified news unya daghan ra ba sa ato ang naminaw nga dili lang pud maguna-una, no? Scroll nya dito, defective dito ilahang bugas pero bisag dili tigod tinuod. Actually puro ni kuan dire kanang thorough biya ang inspection dire before nato na gina-deploy sa distribution. Imagine sa 8,000 kapin 8,700 ka mga bags usar ka buk ang nitubaw ng reklamo. Isa ra gyud. Gipadako gidayon. So mura ba og malisyoso, no? There is malice on the part. Malisyoso. Dili wala intention to spread the news, kundi to spread hate and Intrigues sa mga tao nga naningkamot o implement ang programa. Inana. To the credit of Sir Mark, na-handle na to ang mga controversy with composure, no? Grabe nga composure to, attorney. Okay, buto ko kito sa nag-trending to siya. Nag-trending to siya sa Davao del Sur. Nang hatag og bugas nga daot. Pero ni backfire. Sabi ni mo, attorney, nakita nga post nga ningon sila palpak kuno ang script writing sa provincial government labot ni ining nahatag nga bugas nga daot. Pero ano manginanglan pa man tag script anang rice distribution automatic naman na may magkanira nga rice distribution nga ato ang i-implement. Anad man taan ang rice distribution. Correct. Anad tag programa, anad tag proyekto. So nganong tuyoon man gyud og yama-yama, no? So maybe politika gihapon behind ani. So just to gain the upper hand bisag unsa na lay buhaton para lang yun mo lamang. Gusto nilang sa akong panglantaw, attorney, gusto nilang ipagula ba nga ato aratong padula nga kunuhay daoton ang probinsya ni ipahid sa ilaha. Pero in the first place ang una na kong nakita-an ini, attorney, nga nag-post niya na ilang tao lagi dili man ta kinahanglan og mag senaryo dire para ibigin sa mga tao kay iniibig naman sa mga tao ang administration. So there's no need to do that. Kakapoy-kapoy ratag nga naman yun ato amang yung i-script tanan ang mga butang na pwede naman natural, mas nindot, di ba? Ang ato ang kuan kay dili ra magud kani ang atong gitrabaho. Daghan pa mga incoming na mga programa o proyekto. So nganong ato pa mang yung salida-salidahan ning mga ingonani nga pwede ra man i-diretso sa tao. Kay mo man gyud na ang ato ang tinguha diha kaabot ni sa mga tao. Granting without admitting for the sake of argument. Ngano magdrama man tag madaot nga pwede man ta magdrama nga gwapo kay ta. Mo gani.
ato yung kuanon, ato yung usbon ang ato ang story kuan Oo. diri. So anad naman ta ana nga every time straightforward ra gyud na. Pag nay bugas i-deliver ato. Mm. Nay concern i-address nato, imbestigahan. So yun na ra. So mo to atong gihimo. Mo to atong gihimo. Out nga dili day mao kay unang-una dili man to mao ang sako. Sa sako pa lang daan. Sa sako pa lang Sa sudanan pa lang daan, wala na. Wala na. Oo. Dili mao. Dili siya mao. So kung di mao ang sako, di po na mao ang bugas sulod. So klaro gud kayo. Correct. Oh. Following the same logic. Oh, so kanang mga anak nga butang mo na nga dili siya maayo nga practice no sa atong probinsya kay imbis mo build ta og kanang kuan ba kumbaga murag nation building ba Oo. o province building o kumbaga Okay. o nag-build up tag probinsya nga mataho maanyag unya naay muna na natong paningkamot nga matarong ni di ba nag-ISO pa ta kay para matulid lagi ang mga procedure dili man perfect pero natarong-tarong ang mga proseso Correct. pa-credit ta dayon bidding nagtarong gipahilon na gitukuran mo nagbag-ong warehouse diha dito ko Di nagisulod ang unang gisulod diha kana yung kanang bugas. bugasa makita man ninyo sa picture tanaw Yeah. yung picture diha di ba nindot kayo ang bag-ong warehouse sa bugas so imposible mo kayo tulo na nga brand new man na nga tuwa so wala gyud ma-damage diha nga bugas inig-distribute ana lamay jud kayo nakaunon ining maluto So kanang ilang giingon nga palpak ang script writing sa Kapitolyo. That's inaccurate and walay factual basis. Dili na to kinahanglan magdrama-drama diri. Kay para ibigin kay sa ko nang ginaingon sa kadaghang turnover ni Gob Ibon halos everyday mao na siya ang ato ang goodwill nga gi-create sa tao. Nya mao na siya kung good governance ka, good governance is good politics. Correct. Di na ta kinahanglan magdrama-drama para makakuan jud ta makalamang tag politika. Dili na ingon ana ang style diri, dili na maong laro diri. Tinud-anay ra ni diri. In other words, we are not pandering scenario to the minds of the people. Yes. Kada ilang giingon pandering PANDERING. Eh kuno pandering daw kuno ang ginahimo sa uban. Lagi. Dili na sa Kapitolyo na. Kaya wala ta diri. Wala na to gikinahanglan nga ingon ana. Kay lamang man ta sa mga tao. Dili na mo na kinahanglan. Dili na to kinahanglan mag-ingon ana, magsalida-salida. The only thing we do here is an honest performance Yes. of our duties and function. Yes. Because ingon si mao rin ingon gubdudo sa una basta tarungon nimong governance, tarungon nimong pagpangalagad, that is already good politics. Dili na kinahanglan maghimo tag mga narrative. Dili na kinahanglan i-fake na nimo ang mga bagay-bagay, di ba? Gawas na kung anad kag fakery. Mo na diha. Anad kag fakery and deception, mao ginay buhaton mo na utok sa mga tao nga musulod ana mga butang ana. So we are not into that because adire honest to goodness nga serbisyo ra gyud ni. Correct. Sunod-sunod ni daghan anad ta anang distribution sa bugas, distribution sa relief, program serbisyo bisag asa within the province. Dili na to kinahanglan mohimo ana. Now, kagahapon attorney, nagpagula og statement of public apology si Nili Aro. Nangayo siya pasaylo, nasayop siya, nada siya sa iyahang gibati na itong mga panahon na kay nakuratan siya nga usog nilago mo ni ako ang bugas ka kung nadawat o niya imbis matod pa niya imbis gobyerno kuno ang term nga iyang gamiton na himong governor nga nakapasilo sa daghang mga tao ang iyahang post una nangayo siya pasaylo nangayo siya pasaylo. Suman attorney kailangan pa na ko basahon ang kinitibukan niya nga siguro. No, basta kay mo na siya ngayon siya apology. Now, we have yet to hear from Governor Yvonne and Vice Governor Mark as a reaction to Nili Aro's public apology. But being the provincial administrator attorney, unsa may imuhang reaction ni for and in behalf Governor Yvonne, Sir Mark, and inter-provincial government? Yes, ang reaction sa provincial government ni Ana is as long as kanang public apology is so on the part of the provincial government kanang public apology nga gi-offer karon as long as it is sincerely matinud-anon ang pagpadayag ni Ana
the provincial government will gladly, of course, accept the apology. Basta as long as it is made in good faith, so out of the sincerity, no? Ngano kinsa manggoy kuan gobyerno nga dili mo dawat o ngayo apology. Oh, so ang kuan naman diri is dapat may lesson learned, no? Dapat magbinantayon ta sa ato mga ipang post sa Facebook, atong gina-review, ato ang i-assess kung tama ba ni. So, at least mahimo tang responsable, dili lang ta freedom of expression always. Tan-aw lang ta, this is my right, freedom of expression. Dili na ingon anak kinabuhi. Dapat na responsibility. So okay lang on the part of the provincial government as long as it is sincerely made. Pero sa imong panglantaw ni attorney, katong mga nag-post sa iyang unang post, nung ito nag-screenshot, dapat po siguro attorney no nga, kinahapon i-post ang iyang public apology. Oh, kay correlative responsibility man na. Kay inyo man tong post tong iyang post nga original, dapat ang continuing kuan ato, development ato nga post, ila pong i-update. I-update. Oh, i-update po nila. Nga nangayo na po sa ilo. Oh, as responsible media. Kaya kung dili na nila buhaton, doon ay malisya ang ilang pag-post niya to. Malisyoso yun. Kay kung ilan ang putlon dito, kutob lang sa pagpangintriga, wala ni gi-posting continuing update karon sa katong issue. Abot pasabot, walay good faith sa ilang part to provide information to the So ang public. ilang tuyo lamang ni adto mao ang pagguba sa kadungganan sa probinsya ug sa atong gobernador. Yes, mao ra gyud na kay manglamang lagi kay politika man gud ni. Agenda-agendaan. Oh. Dapat dunay ito ibig correlative nga action nga ilang buhaton nga nangayo na magpasaylo si Nili Aro. Ila pong i-post ang apology ni Nili Aro. Kumbaga at least na development katong ilang original nga i-post, katong ilang original nga gikuha dito sa ang araw na information. So mo naman ang update ron, so i-update po ninyo ang mga post niya. Mo than any sitwasyon ron dito mao apologize ana Para ang ilang audience makahibalo nga uy nangayo na nagpasaylo si Nili Aro. At least na closure, na conclusion. Kay luoy po si Nili Aro nga magpabilin sa una-una silang audience nga way batasan si Nili Aro. Gani. Di ba? Dili thankful, dili grateful. Karon kay nangayo nagpasaylo ug nagpasalamat po sa mga tao nga nagkatawa niya. So at least mahibalo ang ilang audience. Gani. So responsibilidad na naron sa nagpakatag, no? Ya ang nagpakatag mga malisyoso. So responsibilidad ninyo na nga i-correct or i-update ang inyong post para dunay closure kining issue ani. Alright. Okay? Okay. Di na lang tataman mga kaanyag, no? Attorney, your final statement. So sa tanang mga Digosenyos, Dabsuranon ug sa tanang maabot, no? Maayong hapon kaninyong tanan o kinaot doon na kamoy nakutlo sa ato ang pagsibya karon. Daghan patang mga diskusyonan ani, no? Makakat-on jud mo dire basta permanente lang pun mo magsubay. Ayan. Maayong hapon kaninyong tanan. Alright. Daghang salamat. Kiniusap yung galag-alagan sa kanginan. Hero Gustavo Gauhiro, Arieliano Ondalok. Manamilit kumingon ang panagiusap panagtambayayon sa mga tawhang na pawinyo sa bagatan. Mo'y tumuran sa paglabog pag-uswag nini atong lalawigan. Daghang salamat. Dalago ng Diyos. I love Davao del Sur. Dakbayan sa Digos. Gigugma ko ikaw.